Nagbigay si Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ng unang seryosong dagok sa Rusya matapos ang NATO summit at humanga siya sa tagumpay ng sandatahang lakas ng Ukraine sa larangan ng digmaan at mga pag-atake nito sa loob ng Rusya sa pagkikita nila ni Zelensky. Kagagaling lang ng balita mula Kyiv na tiyak na hindi kinatuwa sa Kremlin. Inanunsyo ni Senador Lindsey Graham mula Kyiv na nagkasundo na ang White House at Senado sa pinal na bersyon ng panukalang batas ng mga sanksyon laban sa Rusya. Yung mismong tinaguriang mala-impyerno at nakadudurog ng buto sa Washington noon pa. Parang tagumpay ang dating nang sinabi ni Lindsey Graham. Mga kalahating oras bago ang pahayag na ito, ayon sa kanya, nagkaroon ng kasunduan sa White House tungkol sa bersyon ng panukalang batas na susuportahan nila. Sa wakas, magiging batas na ang dokumento. Anong panukalang batas ito? Bakit tinawag na impyernong batas? At totoo bang matatapos nito agad ang digmaan? Alamin sa episode na ito. Pinakamahalaga, sasagutin natin kung ipapasa ba ito. Mahigit 1 taon na natin itong naririnig pero hindi pa rin na isa sa batas. Ako si Alexi Pichi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Siguraduhin ninyo mag-subscribe. Tara, abutin na natin agad ang 300,000 subscribers at malalaman nyo na bahagi kayo ng komunidad na ito. Namangha talaga si Pangulong Trump sa tagumpay ng mga Ukrainyano sa kanilang laban para sa kalayaan. Namangha siya kung paano sila sumabak sa labanan, kung paano sila naging parang mga tigre ng digmaan, at kung paano nila nagawang maging epektibo sa pakikidigma. Namangha siya sa teknolohiya na nagmumula sa Ukraina at kung paano ito makakatulong sa atin. Palagay ko, nais ni Pangulong Trump ng tagumpay at tinitingnan niya ang Ukraina bilang kakampi para manalo. Sa briefing sa Kyiv, sinabi ni US Senator Lindsey Graham na pagkasunduan na sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang panukalang batas ukol sa mahigpit na parusang Amerikano laban sa Russian Federation. Inasahan na agad itong aprubahan ng Kongreso. Ang dokumentong halos 2 taon na pinagtulungan ni na Senador Lindsey Graham at Richard Blumenthal ay layong bigyan si Donald Trump ng paraan para mabilis tapusin ang digmaan sa Ukraine. At ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Lindsey Graham. Masaya akong ibalita na 30 minuto na ang nakalipas, nagkasundo kami ng White House sa bersyon ng panukalang parusa laban sa Russia na tiyak nilang susuportahan kaya magiging batas na ito. Balakong pag-usapan ang inisyatiba sa mga leader ng Republican at Democrat para maisulong sa Kongreso. Kung isinabay natin ito sa paggawa ng mga parusa sa mga bansang sumusuporta kay Putin at kumikita sa digmaan, sa palagay ko, ito ang pinakamagandang pagkakataon sa nakalipas na 5 taon na mapaupo si Putin sa negotiating table. Ang dokumento na pinagtulungan ni Senator Lindsey Graham, isang Republican, at Demokratang Blumenthal ay kanilang pinagtrabahuhan sa loob ng 2 taon at ipapasa ito kapag bumalik ako sa Estados Unidos. Kay Trump, balak naming subukan na pilitin ang mga bansang ito na tumulong sa atin na tapusin ang digmang ito. Hindi pa ako naging mas optimistiko kaysa ngayon tungkol sa mga paraan na meron tayo para mapabilis ang pagtapos ng digmaang ito. Meron tayong formula para tapusin ang digmaang ito. Tungkol ito sa batas ng mga parusa, isang dokumento na matagal nang isinusulong ng mga senador na sina Lindsey Graham at Richard Blumenthal, isang senador na demokratiko. At ito ang pangunahing sandata. Ayon kay Demokratikong Richard Blumenthal, ito ay ekonomikong hakbang na pinagplanuhan ng 2 taon para bigyan si Donald Trump ng mga kasangkapan laban sa makinang pandigma ng Russia, hindi tumpak na parusa. Ganito ang mekanismo. Binibigyan ng panukalang batas ang Pangulo ng Estados Unidos ng kapangyarihang magpatao ng hanggang 500% taripa sa produkto mula sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis ng Russia. Mas mahigpit pa ang pagkakasulat ng batas. Ang dokumento ay obligadong itaas ang taripa ng hindi bababa sa 500%. Sina Senador Lindsey Graham, isang Republikano, at Demokratikong si Richard Blumenthal ay sadyang nagtrabaho ng 2 taon upang ipatupad ito sa inaangkat na langis at uranium. Kay Donald, 500% ang taripa sa lahat ng produkto na inaangkat sa Estados Unidos mula sa mga bansang sadyang nakikilahok sa kalakalan ng langis at uranium ng Russia. Mayroon ding mga parusang nagbabawal sa anumang bangko na nakikipagtransaksyon sa mga institusyong pinansyal ng Russia. Mismong si Lindsey Graham ang naglalarawan ng diwa nito sa napakalinaw na paraan. Ang panukalang batas ay nabibigay kay Pangulong Trump ng mas mabilis na paraan sa pagtatapos. Si Lindsey Graham, isang Republikano, at si Richard Blumenthal, isang Demokratiko, ay naroon din. Ang pinakamahalaga para maintindihan ay kung bakit ito talaga maaring gumana.
Ang atake ay hindi gaanong nakatuon sa mismong Russia, kundi sa mga bulsa at mga kasosyo nito. Diretsong ipinaliwanag ni Lindsey Graham, ang mga ganitong bansa ay mga kasangkapan para kay Donald Trump upang mapabilis ang pagtatapos. Ang dokumento na diretsong ipinaliwanag ni Lindsey Graham, ang mga bansang tulad ng China, India at Brazil ay bumibili ng langis at iba pang mga produkto mula sa Russia at ito ang perang ginagamit ni Putin para ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. Simple lang ang lohika dito. Halos hindi na nakikipagkalakalan ang Russia sa kanluran dahil sa mga parusya. Kaya bilang isang republikano, walang saysay na atakihin ito. Wala nang gaano mawawala sa ugnayan nito sa kanluran. Kahit umatake o magbawal man ng Estados Unidos o Europa, nakadepende pa rin ang budget nito sa bentang lanis sa Asia at Latin America. Tinatarget ng panukalang batas ang Beijing, New Delhi at Donald Trump na inilalagay sila sa harap ng isang tuwirang pagpipilian, mga kasangkapan para sa mas mabilis na pagtatapos. И вот законопроект бьет именно туда. O access sa pamilihang Amerikano. Pero kung bibili kayo ng langis ng Russia, may 500% taripang halos nagbabawal. Para sa mga ekonomiyang umaasa sa kalakalan sa Amerika, ang pagpili ay halos. Ayon kay Graham, ginawa ang dokumento bilang kasangkapan para sa panggigipit. Ayon kay Lindsay, malinaw ang pagpili para sa mga ekonomiyang umaasa sa kalakalan sa Amerika. Ang Republikano na si Blumenthal ay nagtrabaho upang bigyan si Donald Trump ng napakalaking presyon laban sa China, India at Brazil upang pilitin silang itigil ang pagbili ng murang mga kasangkapan para sa mas mabilis na pagtatapos. Ang dokumento, sina Lindsay, Republikano at Blumenthal, Demokratiko ay nagtulungan. Pero paano makakatulong ang mga sanksyon kay Trump para sa kapayapaan? Ang mekanismo ng kasangkapan ay nasa batas para sa Ukraine. Hindi ito para sa ito ay gatilyo lang. Magkakabisa ang dokumento pag tumangi ang Russia sa usapang kapayapaan, sirain ng Russia ang kasunduan o magsisimula ng bagong pananakop. Ibig sabihin, si Richard ay gumagana bilang isang ultimatum na otomatikong ipinatutupad. Ibig sabihin, makipagnegosasyon ka o mawawala ang kita mo sa langis kapag umalis ang mga mamimili dahil sa banta ng 500% taripa. At ito ay hindi direktang atake, ito ay atake sa mga kaalyado. At muli, ito ay isang pagtatangka na bigyan si Donald Trump ng mga kasangkapan. Это не Ang dokumento na pinagtulungan ni na Senador Lindsey Graham, isang Republikano, at si Blumenthal, isang Demokratiko, ay dapat ding gamitin kasama ni Trump upang magbigay ng presyon kay Putin. Si Graham mismo ay binibigyang diin ng pangunahing layunin para kay Trump ay hindi ang mga bagong taripa, hindi ang mga bagong parusa, kundi ang mabilis na maikayat si Vladimir Putin na maupo sa negosasyon. Malaki ang epekto ng dokumentong ito sa politika dahil sinuportahan ito ng 84 o 85 senador. Ibig sabihin, lampas ito sa 2/3 ng matas na kapulungan at sapat na para malampasan ng mga senador ang beto ng Pangulo. Kaya sa likod ng batas na ito ay isang bihirang konsensus at mahalaga, hindi rin aksidente ang timing dito. Lalong lumalala ang sitwasyon para sa Kremlin. Ayon kina Lindsey Graham at Blumenthal na isang demokratiko, ang Ukraina ay gumawa ng kompromiso para sa kapayapaan kay Donald habang si Vladimir Putin ay puro salita at patuloy pumapatay ng sibilyan. Yan ang kanyang sinabi, wakas ng CP. Ang dokumentong ito na nagsasabing patuloy siyang pumapatay ng mga inosenteng sibilyan, iyan ang kanyang sinabi. Samantala, si Lindsey Graham mismo ay mahigpit na nagbigay ng dahilan. Ang pangunahing pagkakamali ni Vladimir Putin ay sinubukan niyang lamangan si Donaldo Trump. 6 na buwan sinubukang hikayatin ni Trump si Putin na makipagnegosasyon. Tinulungan ni Richard Blumenthal si Donaldo magkaroon ng paraan para sagutin ang mga atake at hikayatin si Vladimir Putin na makipag-usap. Lalong lumalakas ang mga atake, si Putin naging mas mapangahas at ang flash na daga na ito ay patuloy sa kanyang ginagawa. Ang dokumentong ito ay nagpapakita na naubos na ang pasensya ng Washington, pati si Donald Trump ay nawala na rin ng pasensya. Ngayon, si Matthew Whitaker, ang opisyal na kinatawan ng Estados Unidos sa UN, ay diretsang nagsabi na, pakinggan ninyo, ang mga Republikano at partikular si Donald Trump ay malinaw na para sa kanila si Demokratang Blumenthal, oo, totoo, ang mga sandatahang lakas ay kumikilos upang bigyan ng direksyon ang digmaan, nasa kamay ni Donaldo ang mga hakbang laban sa Rusya at ngayon ay ipinapakita na kay Trump ang resulta. Walang saysay makipagtalo kaya pumabor si Trump sa Ukraine. Ayon kay Lindsey Graham, makikita ng mundo sa mga susunod na araw ang paghatid ng armas sa Ukraine. Totoo ang dokumentong nagpapakita nito. Nagtrabaho sina Lindsey Graham, isang Republikano, at si Demokratang Blumenthal kasama ang Europa at Canada. Ibigay ang mga parusa sa kamay ni Trump at palakasin pa ang suporta mula sa Europa. Pero maging tapat tayo sa mabilisang pagtatapos na ito mula sa panig ng Europa. Lahat ng ito, ang 500% taripa ay tatama sa Rusya, mga kaalyado ng Amerika at sa mismong Estados Unidos. May ilang analista na tinatawag itong aktwal na embargo. Maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa Amerika.
May isa pang detalye, pangalawang punto. Ang mahalagang salita sa batas, ang presidente ang magkakaroon ng karapatan. Kaya kahit kay Donald, ito ay para sa agarang pagtatapos. Ang presidente ay may karapatan, kaya kahit maging batas ang dokumento, hindi ito agad umiiral. Gamitin ang maso na ito o itabi lang ito at makipagtawaran. Kaya ang mga impyernong parusa ay, alam mo, kung gagawa tayo ng paghahambing, mas parang isang kargadong baril na nakasabit sa dingding pero tiyak na hindi pa nagpaputok. Ibig sabihin, paghahanda lang ito. Sige, magbuod tayo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, inilalabas ng Washington mula sa kanilang arsenal ang isang sandata na hindi tumatama sa Rusyang nahiwalay na sa kanluran, kundi sa mga huling sumusuporta rito gaya ng China, India at Brazil. Sa unang pagkakataon, si Graham, ang lohika ni Republikano Richard, pera sa langis, 2 taon ng digmaan at pagpipilian para kay Diktador Vladimir Putin. Mesa ng negosasyon o pag-iisa ng mamimili. Nasa likod ng batas ang suporta ng 2 partido at ng White House kung paniniwalaan si Lindsey Graham. Magtatapos ba talaga ng digmaan ng impyernong baril na ito o mananatili itong nakasabit at kargado bilang kasangkapan ng presyur? Ayon kay Lindsey Graham, nakasalalay na ito ngayon sa taong nasa Oval Office. Ang demokrata ay nagbigay kay Donald Trump ng maso. Sabi nila, nakalatag na ito sa mesa para kay Trump na nagbabago ng sitwasyon. Sa Kremlin, malinaw nilang nauunawaan ito. Ibig sabihin, papunta na tayo sa pagtatapos at pumapasok sa bagong yugto ng negosasyon. O ayon sa dokumento na hawak ng mga senador na sina Lindsey Graham, isang Republikano, at ngayon sa White House, nagpasya silang bumalik muli si Demokratang Richard Blumenthal ng pagpuwersa kay Donald Trump. At ngayon sa White House, nagpasya silang muling gamitin ang paraang ito. Para sa Kyiv, syempre, napakadandang at positibong senyales ito. Dito ako maglalagay ng tutuldok ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Syempre, napakagandang at positibong senyales ito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok, ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Dokumento na hawak ng mga senador na sina Lindsey Graham, isang Republikano, at huwag kalimutang mag-like. Всем пока.